Sa malapit na hinaharap, nagkaroon ng makabagong teknolohiya, isang maliit na aparato na kayang ipakita ang eksaktong araw at oras kung kailan mo makikilala ang iyong soulmate. Tinawag itong pinakabagong revolusyon sa digital matchmaking. May kumpanya na tinatawag na timer na nag-aalok ng serbisyong ito. Naglalagay sila ng chip sa pulso ng tao na magbibilang ng panahon hanggang sa magtagpo sila ng kanilang nakatakdang kapareha. Kapag nagkalapit ang dalawang soulmates, mag-a-activate at tutunog ang implants ng pareho. Ngunit magsisimula lamang ang countdown kapag pareho ng may chip ang nakatadhana sa isa't isa. Si Oona ay isang orthodontist sa Los Angeles na may timer na hindi umiilaw, ibig sabihin, hindi pa nakakabit ang chip ng kanyang tunay na kapareha. Bumalik siya sa timer facility kasama ang kanyang kasalukuyang boyfriend, umaasang siya ang tadhana niya. Sinalubong sila ni matchmaker Patty, empleyado at kaibigan ni Oona dahil madalas siyang pumunta doon. Ilang beses na siyang nagdala ng boyfriend sa lugar na iyon para hanapin ang the one. Kita sa boyfriend niya ang kaba dahil kapag hindi nagtugma ang timer nila, kailangan nilang maghiwalay. Pinapirma siya ni Patty ng mga papeles at inilagay ang chip sa pulso niya. Agad itong kumislap. Nakasulat na may 2 taon pa bago niya matagpuan ang kanyang soulmate. Tumingin si Oona sa sariling timer, umaasang iilaw ito pero hindi nangyari. Natuwa pa ang boyfriend niya dahil sakto ang 2 taon kapag natapos niya ang med school. Naiintindihan nilang hindi sila ang nakatadhana para sa isa't isa, kaya naghiwalay sila. Umuwi si Oona sa kanyang stepsister at housemate na si Steph, na ang timer ay nagsasabing mahigit 15 taon pa bago niya makilala ang kanyang soulmate. Ngunit ayaw niyang maghintay ng ganoon katagal kaya puro mga fling at one-night stand ang buhay niya, kasama ang mga lalaking ayaw din ng seryoso. Isang araw sa grocery store, nakipag-usap sa kanya ang cashier na si Mikey. Binati siya ni Mikey at napansin ni Oona na may nakaset ng petsa ang timer nito, ibig sabihin, hindi siya ang soulmate niya. Napansin din ni Mikey ang timer ni Oona at sinabing pwede pa rin naman silang magkita, dahil ang soulmate naman ay para sa hinaharap. Kinagabihan, pumunta ang magkapatid sa bahay ng kanilang mga magulang para sa hapunan. Malungkot pa rin si Oona sa breakup niya at pinapayuhan siya ni Steph na maging carefree muna at mag-enjoy sa buhay. Masaya ang pamilya dahil si Jessie, ang bunsong kapatid, ay magpapakabit ng timer sa unang pagkakataon. Nandoon pa ang matchmaker para sa okasyon. Pagkabit ng chip, agad lumabas ang countdown. 3 araw na lang at makikilala na niya ang kanyang soulmate. Nagdiwang ang lahat maliban kay Oona na pakiramdam ay hindi patas ang buhay. Binati niya ang kapatid, ngunit umalis bago pa man magsimula ang hapunan. Nag-drive siya pabalik sa grocery at nagpa siya na yayain si Mikey. Nagdalawang isip siya bago pumasok pero tinuloy din. Nagulat at natuwa si Mikey nang yayain siya ni Oona. Iniwan niya agad ang trabaho at sumama sa kanya. Tahimik at awkward ang biyahe dahil wala silang pagkakapareho. Pagdating nila sa apartment ni Mikey, sira-sira ang bahay. Puro bote ng beer at nagkalat na basura kasama pa ang kaniyang mga roommates. Nagduda si Oona sa naging desisyon niya, lalo na nang mabanggit niyang magta-30 na siya. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ni Mikey at naghalikan sila hanggang mapansin niya ulit ang timer nito. 4 na buwan na lang at makakatagpo na ito ng soulmate. Nakonsensya si Oona, humingi ng paumanhin at umalis. Kinabukasan, nagulat siya nang dumating si Mikey sa klinik niya bilang pasyente. Akala nito na hindi niya ito nagustuhan dahil isa lang itong cashier, kaya ipinaliwanag niyang tumutugtog din siya ng musika. Sinubukan niyang kumbinsihin si Oona na hindi lang isang tiyak na landas ang buhay. Minsan kailangan ng mga detour. Ngunit mariing sinabi ni Oona na hindi niya gugustuhing sayangin ang oras sa taong hindi naman niya soulmate at pakiramdam niya ay niloloko niya ang magiging kapareha niya balang araw. Gabi-gabi, pumunta si Oona sa isang blind date pero sobrang boring ng lalaki na kausap lang kapag tinatanong siya. Hindi naging maganda ang date kaya nagtungo siya sa isang club. At naroon naman si Mikey, tumutugtog bilang drummer sa banda. Nagkatinginan sila at nauwi sa kwarto ni Mikey ang gabi pero dumating ang mga roommates at naistorbo sila. Nakiusap si Mikey na tumahimik sila dahil baka iyon na ang tanging pagkakataon niya na makasama ang isang babaeng tulad ni Oona. Isang babaeng napakataas ng antas para sa kanya. Samantala, nasa trabaho si Steph bilang receptionist sa isang nursing home nang dumating ang isang gwapong lalaki na si Dan. Nagustuhan niya ito pero nadismaya siya nang makita niyang wala itong timer. Pag-uwi nila, tinanong agad ni Steph si Oona tungkol sa naganap kagabi at tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nagkaroon na rin ng lalaki si Oona.
Pinayuhan niya rin ito na huwag masyadong lumapit kay Mikey dahil baka masaktan lang siya. Samantala, dumating na ang araw kung kailan makikilala ni Jessie ang kanyang soulmate. Masayang ipinadala siya ng mga magulang niya sa paaralan, pero lumipas ang buong araw nang hindi tumutunog ang timer niya. Pag-uwi niya, ipinakilala ng kasambahay nila ang anak niyang si Soledad at biglang tumunog ang timer ni Jessie. Natuwa ang ina ni Jessie, ngunit bigla na lang nawalang parang galit na galit ang mga magulang ni Soledad kasama ito palabas ng bahay. Kinagabihan, palabas na si Una mula sa trabaho nang gulatin siya ni Mikey. Dahil nabigla, sinuntok niya ito sa mukha pero agad din siyang humingi ng paumanhin. Sabay silang umuwi at hinalikan niya ito bago pa makita ni Steph. Simula noon, naging opisyal na silang mag-date. Madalas na pumupunta si Ona sa bahay ni Mikey at naging kaibigan niya ang mga roommates nito. Ikinuwento rin niya kay Mikey ang tungkol sa tunay niyang ama na isang music producer, na hindi na niya kinausap mula nang maghiwalay ito at ang kanyang ina. Isang araw sa trabaho, napagalitan si Steph ng kanyang boss dahil hindi niya sinasagot ng maayos ang mga tawag. Pinagtanggol siya ni Dan at nagsinungaling para maiwas siya sa problema. Halatang may gusto si Dan kay Steph, pero kunwari wala siyang pakialam. Kahit ganoon, inimbitahan niya pa rin si Dan lumabas para sana ipakilala ito kay Una. Sinabihan niya si Una na pumunta sa club mamaya dahil hindi na ito lumalabas. Masama ang loob ni Una dahil hindi niya pa nasasabi kay Steph ang tungkol kay Mikey, natatakot siyang husgahan. Sa bar, matagal naghintay sina Steph at Dan pero hindi sumulpot si Una. Sa halip, nasa bahay lang si Una kasama si Mikey sa kwarto. Habang naghihintay, nag-usap ng malalim sina Steph at Dan. Ikinuwento ni Dan ang tungkol sa asawa niyang namatay 3 taon na ang nakalipas. Naniniwala siyang iyon na ang soulmate niya, kaya hindi na siya nagpakabit ng timer. Habang tumatagal ang usapan, nagsisimula silang magkagustuhan. Pag-uwi ni Steph, galit na galit siya kay Oona dahil iniwan siya nito. Nakita pa niyang nasa kwarto si Mikey. At naisip niyang matagal na silang palihim na nagkikita. Nag-away silang magkapatid tungkol kay Mikey at sa timer nito hanggang tumigil si Mikey at inamin na peke ang timer niya. Isa lang pala iyong sticker na binili niya para makisabay sa lahat. Sinabi niyang hindi siya naniniwala sa timers at hinding-hindi magpapakabit ng isa. Nanlumo si Oona at nagalit dahil niloko siya. Pinagtabuyan niya ito palabas ng bahay. Masaya lang sila dahil akala niya pansamantala lang iyon. Ngayong alam niyang wala pala siyang timer, pakiramdam niya ay nilinlang siya. Isang linggo niyang hindi kinausap si Mikey pero lungkot na lungkot siya. Sa huli, nagpa siya siyang makipag-usap at humingi ng tawad. Muling nagkita sila sa Thanksgiving dinner sa bahay ng mga magulang ni Oona. Nandun din ang kasambahay nila at ang anak nitong si Soledad. Marunong magsalita ng Spanish si Mikey kaya mabilis siyang nagagana ng loob sa kanila. Pero si Oona ang sumasagot sa lahat ng tanong sa halip na hayaan si Mikey. Halatang kinakahiya niya ang edad at pagkatao nito. Samantala, patuloy na nagkikita sina Dan at Steph at naging magkasintahan. Si Oona naman ay hindi sigurado sa nararamdaman niya para kay Mikey. Lalo siyang pinipressure ng ina niya na alamin agad kung si Mikey nga ba ang soulmate niya. Isang araw, bigla siyang inaminan ni Mikey na mahal niya si Oona, pero hindi niya iyon kinaya. Nagpanik siya at umalis. Sumunod na araw, nagpunta sila ni Steph sa bahay ng tunay na ama ni Oona na si Rick. Sinalubong sila ng isang batang babaeng lumalabas na girlfriend ni Rick. Napuno ng kaba at awkwardness ang unang mga sandali dahil matagal nang hindi nagkikita sina Oona at ang kanyang ama. Habang nag-uusap sila sa bahay ni Rick, biglang tinanong ni Oona kung bakit hindi siya nagpakabit ng timer. Itinaas ni Rick ang kanyang kamay at ipinakita ang timer sa pulso niya. May oras pa raw bago niya makilala ang kanyang nakatakdang kabiyak. Pumasok ang girlfriend niya at sinabi nitong pinatanggal niya ang sarili niyang timer dahil mahal niya si Rick at wala siyang pakialam sa sinasabi ng device tungkol sa kapalaran. Na-inspire ang magkapatid, kaya agad silang pumunta sa timer facility para ipatanggal ang kani-kanilang timers. Gusto nilang mamuhay ng malaya nang hindi umaasa sa countdown para tukoy ng pag-ibig. Halos hindi makapaniwala si matchmaker Katie. Binalaan niya at ng manager ang dalawa na kapag natanggal ang timer, hindi na ito may babalik. Iyon na ang huling pagkakataon nilang makita ang kanilang totoong soulmate. Walang pagdadalawang isip si Steph at ipinatanggal niya ang kanya. Pero nang si Oona na ang susunod, bigla siyang kinabahan. Ilang segundo na lang bago tanggalin ang device nang bigla itong tumunog. Ibig sabihin, kakakuha lang ng kanyang soulmate ng timer. May 5 oras pa si Oona para makilala ito. Nagpasya siyang hintayin muna ang oras dahil sa kuryosidad. Nainis si Steph at umalis ng galit. Kinabukasan ay kaarawan ng magkapatid. Kinagabihan, natapos na ang countdown ni Oona, nangangahulugang makikilala niya ang kanyang soulmate
Sa susunod na araw, naghanda ang kanilang ina ng malaking salusalo at inimbitahan sina Dan at Mikey. Maagang dumating si Steph at sinamahan si Dan, samantalang tumutulong si Mikey sa pag-translate ng usapan ng kasambahay at ina ni Una. Nagbiro sila na hayaan na lang nilang ang mga anak nila ang magde-decide tungkol sa relasyon nila. Pagdating ni Una sa party, biglang tumunog ang timer niya sabay na sabay sa timer ni Dan. Nagulat silang pareho. Si Dan pala ang soulmate niya. Galit na galit si Steph at tumakbo sa kusina. Si Mikey naman ay tahimik na umuwi. Sinundan ni Dan si Steph para kamustahin ito. Sumunod si Una para ayusin ang sitwasyon. Nagsimulang sumigaw si Steph. Sinasabing lagi raw nakukuha ni Una ang lahat ng gusto niya. At ngayon pati ang lalaking nagustuhan lang niya kailanman. Natapos lang ang pag-aaway nang sabihin ni Una na si Steph ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at hindi niya gusto si Dan. Pagkaalis ni Una, sinabi ni Dan kay Steph na nagpakabit lang siya ng timer dahil mahalaga iyon para kay Steph at wala siyang nararamdaman para sa kapatid niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Una si Mikey sa bahay nito. Ipinakita niyang tinanggal na niya ang kanyang timer dahil siya mismo ang gustong pumili kung sino ang mamahalin niya at pinili niya si Mikey. Naguluhan muna si Mikey pero kalaunan ay hinalikan niya ito ng buong puso. Kinabukasan, ginising ni Steph si Una at nagkabati na ang magkapatid. Sa huling eksena, tumakbo si Una sa labas para mag-jogging at nagkataong nakasalubong niya si Dan. Nag-usap sila at nalaman na marami pala silang pagkakatulad. Pero sa huli, natawa sila at naghiwalay ng may ngiti pinipiling sundin ang puso, hindi ang timer. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.